Uy mga kaibigan! Welcome back sa channel. Ngayon, may kwento akong nakakapangilabot galing mismo sa liblib na baryo sa Quezon. Ito ang kwento ni Lola Asyang at ang kanyang sinumpang kwintas. Si Lola Asyang ay nakatira mag-isa sa isang luma at sira-sirang bahay sa gilid ng kagubatan. Tahimik siyang biyuda, bihirang makita sa labas. Pero ang pinakanakakatakot sa kanya ay ang palagi niyang suot na kwintas na may kumikinang na pulang bato. Binalaan ng mga matatanda sa baryo ang lahat, huwag na huwag titingin ng diretso sa kwintas na iyon, baka kunin kayo ni Lola Asyang. Siyempre, walang naniwala sa mga kwentong iyon. Lalo na sina Ella, Jerome at Mark. Isang Biyernes ng gabi, napagdesisyunan nilang pasukin ang bahay ni Lola Asyang para mag-video at patunayan na ang mga kwento ay katang-isip lamang. Pagpasok nila, biglang lumamig ang paligid kahit walang bintana. Madilim, maalikabok, at amoy kandila ang lugar. Napansin ni Ella ang isang altar sa gitna ng sala, at naroon nga ang kwintas nakapatong sa isang lumang kahon. Wala si Lola Asyang. Akala nila ay matagal na itong patay. Hawakan mo, Ella, biro ni Jerome, i-video mo. Kinuha ni Ella ang kwintas at isinuot ito. Ilang segundo lang biglang sumara ang lahat ng pinto. Namatay ang ilaw ng kanilang mga telepono. At sa salamin, nakita nila ang refleksyon ng isang babae, nakaputi, dugwa ng mukha at walang mata. Tanggalin mo, sigaw ni Mark, pero ayaw matanggal ang kwintas, parang dumikit na ito sa lig ni Ella. Tapos, may bumulong sa likuran nila. Isa lang ang makakalabas. Naggagulo sila. Natumba si Mark sa hagdan. Nawala si Jerome sa dilim. Naiwan si Ella na nanginginig sa altar, dumudugo ang mga mata. Kinabukasan, natagpuan ng mga pulis ang bahay, walang bakas ng kahit sino. Pero ang kwintas ay naroon pa rin sa altar, at lalong naging matingkad ang pula ng bato. At ngayon, oras na para sa ikalawang kabanata. Isang linggo ang lumipas. Isang dalagang nagngangalang Claire, pinsan ni Ella mula Maynila, ang dumating sa baryo. Nandito siya para hanapin si Ella, na nagbakasyon at hindi na bumalik. Walang sumasagot sa kanyang mga tawag. Nakarating si Claire sa bahay ni Lola Asyang. Mas madilim, mas luma, at mas nakakatakot ito kaysa dati. Pero isang bagay ang nakaagaw ng kanyang pansin, ang kwintas sa altar. Ngayon ay mahina ng kumikinang sa dilim. Habang papalapit siya, napansin niya ang isang bitak sa sahig malapit sa altar, parang may nahulog mula sa itaas. May basag na salamin sa sulok, may mga bakas ng kamay na may dugo. Pagtingin niya sa salamin, hindi ang sarili niyang refleksyon ang nakita niya, kundi si Ella, naka-black, malalim na pula ang mga mata, at nakangiting parang demonyo. Tulungan mo ako, Claire, isang bulong ang narinig niya mula sa refleksyon. Napaatras si Claire, pero biglang sumara ang pinto sa likuran niya. Ang kwintas sa altar ay nagsimulang gumalaw, gumapang palabas ng kahon na parang may sariling buhay. Nahulog ito sa sahig at gumulong papunta sa kanya. Wala siyang nagawa kundi pulutin ito. At sa sandaling iyon, nanlamig ang buo niyang katawan. Tumigil ang lahat, wala siyang marinig. Pagtingin niya ulit sa salamin, ngayon nakatayo na si Lola Asyang sa tabi niya. Ang nagsimula sa dugo, dapat magtapos sa dugo. Mula sa kisame, nahulog ang katawan ni Jerome. Nakabitin sa lubid, dilat na dilat ang mga mata, nakatitig kay Claire, parang may gustong sabihin. Tiningnan niya ang kwintas, nangitim na ang kanyang kamay. Kailangan niya itong tanggalin bago mahuli ang lahat. Pero paano kung iyon lang ang paraan para mailigtas si Ella? At ngayon, tunghayan natin ang ikatlong kabanata. Hindi mapakali si Claire sa ikalawang gabi niya sa lumang bahay. Nangangati ang liig niya kung saan dumampi ang kwintas. May nararamdaman siyang bigat sa dibdib, mga bulong sa tenga niya sa bawat ihip ng hangin mula sa bintana. Sa wakas, nilamon siya ng pagod at nakatulog siya, pero hindi sa karaniwang paraan. Sa kanyang panaginip, nasa gitna siya ng madilim na kagubatan, basa ang lupa at may mga boses na paulit-ulit na nagsasabi, "Bawiin ang kaluluwa, bawiin ang dugo." Lumapit ang isang matandang babae, si Lola Asyang pero mas bata. Naka-black ito at may hawak na mangkok na puno ng dugo. Sa likod niya, tatlong anino, sina Ella, Jerome at Mark. May kasunduan sa kwintas. Bawat magsusuot, may kabayaran. Isang kaluluwa para sa gabi ng kadiliman. Isa lang ang makakalabas. Biglang nagbago ang paligid. Ang mga puno ay naging mga kandila.
Ang lupa ay naging altar. At si Claire ay nakatali sa gitna. Ang kwintas ay lumulutang sa ibabaw niya. Umikot at sumisigaw. Isang ritual, isang sakripisyo, para mabuksan ang daan. Sinubukan ni Claire na magsalita, pero abo lang ang lumalabas sa bibig niya. Sa panaginip, tinuruan siya ni Lola Asyang ng isang ritual para mailigtas si Ella, pero may kapalit. Kailangan mo ng 3 sangkap, sabi ni Tuhan ng patay. Kunin ang likido mula sa mata ng bangkay. Butong nawawalang kaluluwa, mula sa parte ng katawan ni Mark. Dugo ng pag-ibig, sariling dugo ni Claire. Tapos, isang basag na boses ang nagsalita. Gawin mo bago mag-ikatlong gabi, kung hindi, ikaw ang susunod. Nagising si Claire na umiiyak, may dugo sa kamay, hawak ang isang maliit na piraso ng buto. Panaginip lang ba yon? Pero sa altar, may isang bagong sulat na hindi niya nakita noon. Huwag subukang ibalik ang patay. Ano sa tingin ninyo ang dapat gawin ni Claire? Ipaalam ninyo sa comment section sa ibaba. Abangan ang susunod na kabanata, kung kaya ninyo.